Institute. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Ito ang Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Magnyunyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pag-develop ng iba't ibang produktong hango sa niyog. Lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng Radyo Eskwela, hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig na sa Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Niyog-niyogan tayo. Buko-buko ang buhay ko. Pilipinas, halika na. Nasa paligid lamang ang iyong hinahanap. Huwag mag-alinlangan, huwag nang mangamba. Ang puno ng buhay ay pag-asa. Magtanim ka lang ito, tiyak ikaw ang siyang panalo. Walang matatalo, ito ang sigurado. Ang puno ng buhay ang ating pag-asa. Halika na, magtanim at simula. Kayo ay nakikinig sa Masaganang Coco Buhayan, Radyo Eskwela sa pagniniyugan ng ating School on the Air on Coconut Production and Processing for Sultan Kudarat. Ang buhay ko, tungo sa kaginhawaan. Ang ating eskwelahan sa radyo para sa mga magsasaka ng niyog sa probinsya ng Sultan Kudarat, School on the Air on Coconut Production, mga serye ng mga teknolohiya tungkol sa makabago, wasto at tamang pamamaraan sa pagniniyugan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At magandang umaga mga ka-agri-eskwela at sa mga bayaning magsasaka ng Rehiyon 12. Isang masaganang pagbati po ang inihahatid namin sa inyo. At ako po si JL Oman, Information Officer 2 ng ATI Region 12. At kami po'y nakabase sa San Felipe, Tantangan, South Cotabato. Itong programa po natin ay hatid sa atin sa pakikipagtulungan katuwang ang Philippine Coconut Authority Region 12. Philippine Coconut Authority Sultan Kudarat, Provincial Government ng Sultan Kudarat at mga piling lokal na pamahalaan. Kaya inaanyayahan po namin ang lahat na makinig at matuto dito sa ating Agri-Eskwela. Mapapakinggan tuwing Lunes hanggang Huwebes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa himpilan ng 99.1 Max FM Tacorong City, Nutri-Eskwela 92.1 FM Radyo Kadalangan Kalamansig. At mayroon rin po tayong replay tuwing Sabado alas 9 hanggang alas 11 ng umaga sa himpilan ng 105.1 FM Radyo Natin Lebak. And of course, meron rin po tayong online radio sa Radyo Natin Lebak at bisitahin lamang po ang website ng Radyo Natin. And for official text, greetings at questions, maaari po kayong mag-text sa 0969-017-8136. 0969-017-8136. Yan, alam ko excited na ang ating mga niyog sa panibagong episode ng ating School on the Air program na nakikinig sa kanilang mga radyo ngayong araw. Pilipinas, halika na. Ayan, noong nakaraang Huwebes po ay nakasama po natin ang OIC Senior Agriculturist ng PCA Sultan Kudarat na si Ma'am Pinky Ramos. At itinalakay ni Ma'am Pinky ang kahalagahan ng tamang pamamahala ng sustansya sa ating mga niyugan. Matatalo, ito ang sigurado. Ayan, at dumako naman tayo sa ating Coco Tanong. Halika na, magtanim. Para sa ating Coco Tanong ngayong araw, ano-ano ang mga dapat gawin para sa tamang pamamahala ng sustansya sa ating mga niyog?
Ayan, inuulit ko po, ano-ano ang ating mga dapat gawin para sa tamang pamamahala ng sustansya sa ating mga niyog. Maraming nailahad si Ma'am Pinky noong Huwebes ng iba't ibang pamamaraan, mga best practices para ma-maintain natin yung nutrients sa ating pong mga tanim na mga niyog. At i-comment na lang po sa ating comment section or maaari po kayong mag-text sa ating official text line, that's 0969-017-8136. 0969-017-8136. Inuulit ko po para sa ating Koko Tanong, ano-ano ang mga dapat gawin para sa tamang pamamahala ng sustansya sa ating mga niyog? Bagay pagyamanin And babasahin natin yan mamaya ang ang inyong mga sagot. Mangamba Kaya bago tayo magsimula ay batiin muna natin ang ating mga SOA enrollees na nagpapa-shoutout. Ayan sa ating texter, Ma'am Ofelia Somera, present from Katico President Quirino. Ayan, good morning kay Ma'am Emily Liaban. Good morning, Sir Zing and Ma'am Jenny Carr watching from Sinalukay, President Quirino, si Ma'am Maria Valdez. Good morning, Ma'am Vanessa Tugbo, Crisan Gonzalez, and Cecilia Lescain from Esperanza, Sultan, Kudarat. Maayong buntag po kay Ma'am Melanie Dumali from Sinalukay, President Quirino. And of course, watching from Tinaungan, from Junior Palao. Hello, maayong buntag sa imo ha, Sir Junior. Ug maayong buntag po watching from Sampao, Isulan, si Mama Mary Ann. And of course, watching from PCA Region 12, si Ma'am Lordet Estanio. And of course, from Omag Esperanza, si Ma'am Christy Ross Chavilla. Ma'am Maria Teresa Laya, present. Maayong buntag, Ma'am Maria Teresa. And wag na po nating patagalin to kasi medyo mahaba-haba ang pag-uusapan natin ngayong araw. Kung yung nakaraang linggo ay napag-usapan po natin ang patungkol sa mga sustansya na kailangan ng ating mga niyog. Ngayong araw naman ay dumako naman tayo sa mundo ng mga insekto at mga sakit. Paano ang tamang pamamahala ng mga peste, mga insekto at sakit sa ating mga niyog? matatalo ito At kasama po natin live na live dito sa ating himpilan ang PDO3 ng PCA Region 12. Walang iba kundi si Ma'am Jenny Carr Gallego. Ma'am Jenny Carr, batiin po muna natin ang ating mga tagapakinig at tagapanood. Hello, good morning po sa lahat. Unang-una, binabati ko po yung ating mga tagapakinig dito sa ating partner station sa Max FM. So, binabati ko rin yung ating mga farmers dyan sa lahat-lahat po ng munisipyo ng Sultan Kudarat. So, magandang umaga po at sa ating mga tagapakinig online. Good morning and welcome po tayo sa ating programa. Ayan. para sa akin. And Ma'am Jenny Carr, simulan na po natin ang ating pag-uusapan ngayong araw on Integrated Pest Management on Coconut or IPM. Ayan Ma'am Jenny Carr, gaano ba kahalaga itong IPM at bakit natin dapat pag-aralan at dapat pagtuunan ng pansin ang ating Integrated Pest Management? Panalo. So, good morning again. So, ngayong araw is Lunes. Yes. Nasa July 29 po tayo, 2024. At sa araw na ito is nais ko pong magbigay kaalaman sa ating mga tagapakinig tungkol sa topic na Integrated Pest Management or Yes. IPM on coconut. So, una sa lahat, nais ko pong i-discuss kung ano ba yung tinatawag nating Integrated Pest Management. Ito po is yung iba't ibang paraan na maaari nating gamitin or i-apply sa pagkontrol ng mga pesteng umaatake or sumisira sa ating mga pananim. Since ang topic natin ngayon ay Coconut GL, i-discuss ko po yung mga iba't ibang peste na umaatake sa ating mga coconut or yung mga karaniwang nagiging dahilan ng pagkasira or pagkamatay ng ating mga nyog. Yes. Ayan Ma'am Jenny Carr, para sa ating mga tagapakinig ngayon at mga SOA enrollees natin, no, importante itong topic natin ngayong umaga. At kung meron kayong mga katanungan,
regarding sa integrated pest management, maaari po kayong mag-comment sa ating comment section or hindi kaya maaari kayong mag-text sa ating official text line para ma-address po namin yung mga katanungan ninyo na related po sa integrated pest management. Okay, thank you for that, JL. So, sasimulan ko na. Yes, go ahead, Ma'am Janicar. So, alam natin na ang peste or ang sakit ng nyog is kahit sa anong pananim ay hindi natin maiiwasan. So, darating at darating yan sila sa panahon, especially kung tag-init. Kasi yung nature ng peste or mabilis silang dumami tuwing tag-init. Pero may mga paraan naman tayo kung paano natin mapipigilan if ever na makapasok or nanira sila ng ating mga pananim. Kung paano natin sila ma-manage. So, pero bago ang lahat, gusto ko manang ipaliwanag yung, kasi dito nalilito yung ating mga farmer, kung ano yung pagkakaiba ng peste at sakit. So, for example, uunahin muna natin yung tinatawag nating sakit. So, ang peste, ang peste is pag makikita mo ng directly, for example, is nakikita mo yung uod sa pananim mo or yung mga insekto. At kung ano pang mga nakikita nating sumisira sa ating pananim. Nakikita natin directly ng ating mga mata. Pero pag sinabi nating sakit, hindi natin nakikita kasi napakaliit or pwede tayong gumamit ng tinatawag nating microscope, ano? So, halimbawa, yung example ng ating mga sakit is yung bacteria or nagiging sanhi ng sakit is yung bacteria. Alam natin na may bacteria kasi madumi pero hindi natin nakikita yung bacteria, di ba? Yung fungus or yung virus na nagdadala ng mga sakit, hindi natin nakikita. Bagkus nagkakaroon lang mga sintomas na mayroong bacteria or mga bacteria or fungus na nagiging sanhi ng sakit. So, for example, pag sinabi natin COVID, may COVID yung isang tao, nakikita mo ba yung virus? Di ba hindi? So, unless na magkakaroon ng testing sa laboratory or yung may mga sintomas gaya ng lagnat, ubo, pananakit ng katawan or ulo, at iba pa. So, ganun din yung pagkakaiba ng peste at sakit. Uulitin ko, yung peste, nakikita natin. Pag sakit, yung causal organism o yung dahilan ng sakit ay hindi natin nakikita. Subalit na o-observe lang natin kung ano yung mga sintomas na tinatawag or yung mga physical na palatandaan na may isang yung tanim ay may sakit. So halimbawa, yung magbibigay ako ng halimbawa is kapag nagyayelo yung dahon. Pero take note po sa ating mga coconut farmer, hindi po ibig sabihin na pag nagyelo na yung dahon ay may sakit agad. Yes, oo. Okay, so ano yun parang iti-take note natin na for example, pag nagyelo yung dahon, hindi ibig sabihin may sakit agad. Posibleng kulang lang sila sa abono or kasi sa coconut, pag naitanim mo siya sa yung tinatawag nating waterlog, nagyayelo po yung coconut. So, hindi ibig sabihin na pag yelo siya is meron na siyang Sakit. So, at yung mga sintomas naman, for example, is maliliit yung dahon, i-compare natin doon sa healthy na coconut. So, yun yung mga halimbawa lamang para maintindihan natin yung pagkakaiba ng peste at ng sakit. Okay. So, dito, kung makikita natin dyan sa online meron tayong slides dyan. At alam naman ng iba, ewan ko sa iba yung mga farmer natin, para ma-idea na sila kung ano yung tinatawag natin na disease triangle. So, nais ko rin munang ipaliwanag or para mas maintindihan ng ating mga tagapakinig kung ano ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng sakit ang mga coconut natin. Hindi lang sa coconut, pati na rin sa ibang mga pananim. Siguro yung iba is familiar na dito sa tinatawag nating disease pyramid or disease triangle. Ito yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng sakit yung ating mga coconut. So, may 3 factors po. Una, yung tinatawag nating pathogen. So, kung makikita natin, ano ba yung pathogen? Ito yung mismong organismo na nagiging sanhi ng sakit. Ang halimbawa nito is yung mga nabanggit ko kanina, yung bacteria, fungus,
yung mas maliit pa sa fungus, yung virus na tinatawag. At isa pang uri ng pathogen is yung tinatawag nating nematode. Ito yung mga halimbawa ng mga pathogens na nagiging sanhi ng sakit sa isang tanim or sa ating coconut. Pangalawa naman is yung tinatawag nating host. So ano ba yung host? Ito yung tinitirahan or dito nabubuhay or nagiging source ng pagkain ng pathogen or ng peste. For example, magbibigay ako ng isang halimbawa ng host is yung coconut. Pwede ding maging host nila is yung cacao or yung banana or saging. In short, ito yung mga tanim na tinitirahan or kinakain at sinisira ng mga insekto or ng pathogen. Ang pangatlo is yung environment. So maganda ang klima or yung tinatawag nila na suitable yung environment, nagkakaroon yung tatlong yan is nagkakaroon makumpleto yung tatlong ingredients na yan ng disease triangle natin is nagkakaroon ng sakit. Pag may pathogen, pag may host at maganda yung environment, dito nagkakaroon ng sakit. Pero pag may kulang dyan sa isa na yan, hindi tayo magkakaroon ng sakit. So, yun dapat yung tandaan. Dapat kumpleto na merong pathogen, merong host at pa environment bago magkakaroon ng sakit ang isang halaman. No? Yes. Tama po yan, Sir JL. So, ito na yung sinasabi ko kanina, yung mga causes ng plant diseases. Makikita natin dyan sa screen natin is yung fungi, bacteria, yung mga viruses, at saka nematode. Pero hindi tayo magfo-focus dyan, parang introduction lang yun, Sir JL. Yes, oo. So, yung pinaka-topic natin ngayon is i-discuss natin kung ano yung mga major na sakit or pesteng umaatake sa ating mga pananim na coconut. Yes, kasi baka itong mga major na mga sakit ay nararanasan din no ng mga coconut farmers dito. Kaya maaari po kayong mag-comment no ng mga karanasan po ninyo regarding po sa mga sakit na nakakaapekto po sa inyo pong mga pananim na niyog. Ayan, simulan po natin, Ma'am Jennicar, sa kauna-unahang i-discuss po natin na sakit. So, okay, Sir JL. So, yung pinakauna talaga or ito yung pinaka-major na paraging nirereklamo ng mga farmer natin kung ano ba yung sanhi. Ito ay isang sakit. Ang tawag natin dito is yung tinatawag nating bad rat, meaning bad is yung ubod and yung rat is nabubulok. So, yung ubod ng ating nyog ay nabubulok. So, ito ay karaniwang mapapansin natin na nagwi-wilt or nalalanta yung tinatawag nating sword leaf o yung pinakatalbos na dahon ng nyog. Dahan-dahan na nagiging brown yung talbos at natutumba, natatanggal at napuputol din yung pinakatalbos na dahon. So, ang mga naiiwan na lang is yung mga matured leaves or yung green leaves. So, pag naputol naman natin, kung titingnan natin doon is yung ubod sa loob is nagkakaroon ng discoloration or nagiging brown yung ubod. At kung aamuyin naman natin, yung dahon na nakuha or nabunot is or yung dahon na naapektuhan ng sakit, kung aamuyin mo yan is may mabahong amoy. So, isa yan sa mga palatandaan na yung coconut mo is inatake or nagkaroon siya ng bad rat na sakit. Ito ay isang sanhi ng tinatawag nating Phytophthora palmivora or isang uri ng fungus. So, ito yung mga kadalasan. So, 9 months after na matamaan yung ating nyog ng bad rat is mamamatay ito if hindi makokontrol. So, ang tanong ngayon ng ating mga farmers is paano ba? Oo. Or paano nagkaroon ng bad rat sa kanilang area or doon sa kanilang nyugan. So una, yung mga, of course, yung mga farmer natin hindi nila alam yung mga bolo or yung tabas ba yan siya sa Bisaya? Yung mga ginagamit nila na pang yung mga bolo na ginagamit nilang panglinis. Panglinis, pangputol. So baka na-infect yan ng mga or ginamit nila doon sa infected na puno tapos gagamitin naman nila ulit doon sa
hindi or yung healthy na tanim. So yun yung nagiging carrier natin doon is yung tao kasi siya yung nagdadala ng bolo. So from infected, ginagamit niya doon sa mga healthy. So nagkakaroon din ng sakit yung mga healthy natin na puno. Pangalawa is pag umulan, may ibang tanim na infected ng fungus na Phytophthora gaya ng kakao. So kasi hindi yung coconut lang ang inaatake ng fungus na ito. Pwede din yung kakao. So pag maaring maging dahilan din ng sakit or naging carrier nito is pwede sa tubig. May mga instances din na yung mga insekto yung nagdadala or yung tagapagdala ng sakit is pwede din yung hangin at marami pang iba. So, ang mga nabanggit ay mga posibleng kadahilanan lamang ng pagkakaroon ng sakit. Ang tanong na ngayon ng mga farmers is paano ba natin makokontrol yung tinatawag nating bad rat? Una is pwede tayong pumili sa na-remember ko is may na-discuss din si Sir Arnel before na mga different varieties ng coconut. So may pwede tayong pumili ng mga varieties na hindi susceptible or yung hindi kinakapitan ng sakit kagaya ng mga hybrids and green color variety based sa study kasi may mga color na yung mga color yellow na coconut, ito yung madalas kinakapitan or madalas nagkakaroon ng sakit na Phytophthora or yung bad rat. So, mas maganda na piliin yung mga nyog na hindi inaatake ng sakit. Pangalawa naman is yung paggamit natin ng bolo, pwede nating i-disinfect gamit ang chlorine or after natin gamitin para maiwasan yung pagkalat ng sakit sa farm, sa mga farmers natin. Yung pangatlo is pwede din tayong gumamit ng any kind ng fungicide para sa pagkontrol ng sakit. Pero dapat kukunin natin yung mga pwedeng mapakinabangan pa, yung before ng application ng fungicide. Kung yung buko natin, may buko ba yung coconut, pwede natin kukunin muna or yung ikokopra natin kasi it takes 6 to 8 months bago natin makunan ulit ng bunga ang nyog gawa ng chemicals na in-apply natin doon. So at doon naman sa mga namatay na tanim dahil sa fungus, so sa mga farmers natin, kailangan i-dispose natin ng maayos. Pwedeng sunugin yung mga infected parts na mga naapektuhan ng sakit or pwedeng gawing panggatong. Huwag hayaang maiwan lang sa area kasi kumakalat yung sakit doon pa sa ibang healthy na tanim. So, at i-practice din natin yung tamang planting distance kasi based naman sa study, pag overcrowded or sobrang dami naman yung tanim mo sa area, masikip. So, hindi nasusunod yung planting distance na recommended ni PCA is nagkakaroon ng sakit yung ating mga pananim. Pwede din tayong mag-apply ng kahit anong abono sa ating mga tanim na naapektuhan ng sakit para mas mabilis yung kanilang recovery. And lastly is pwede nating i-apply yung tinatawag nating GAP or yung good agricultural practices Yes. para maiwasan natin yung mga nabanggit na sakit. So yun yung pinakauna. And yung pangalawa naman is ito yung kadalasan na sinasabi ng mga farmer, yung mga sakit na umaatake sa kanilang coconut, especially doon sa mga maliliit pa. Ito yung tinatawag nating leaf spot disease. So, ito ay ang dahon is nagkakaroon ng brown spot. So, sa unang pag-atake, pero if malala na, lahat ng dahon is nagiging brown na. Karaniwang mapapansin ang sakit na ito sa mga nursery. Kasi yung sa sinabi ko kanina, pag overcrowded or madaling mai-transfer yung fungus. Kasi ang leaf spot is sanhi rin ito ng isa pang fungus. So, pwedeng mailipat or pwede mailipat sa hangin or pwede din sa tubig. So, pag umulan, doon sa infected, pwedeng matalsikan yung hindi infected. So, doon nalilipat sa pamamagitan ng hangin at ng tubig. At isa pang ang pa nito is yung dahon is nagkakaroon din ng leaf spot madalas and yung sa field naman nawawala din ito siya pag of course kung nasa nursery siya marami siya pero pag na-transfer na natin or naitanim na natin sa field yung mga coconut natin is nawawala din yung mga sakit na ito. And
Yung maaring control naman nito is pwede nating putulin or i-prune yung dahon na may sakit at pwede nating sunugin. Pwede din tayong mag-spray ng kahit anong uri ng fungicide doon sa mga maliliit na seedlings na heavily infested ng mga fungus. So madali lang naman yung control. Doon naman sa matataas na puno, so pag inatake naman ng leaf spot is based sa study is nakakatulong yung pag-apply natin ng asin or yung agricultural salt. Hindi yung table salt kasi mahal yun. Sa mga farmer natin, pwede tayong bumili sa mga agricultural supply. Sabihin lang natin is yung agricultural salt. So, at kung kakayanin naman or maabot pa yung mga puno or mga dahon na na-infest ng leaf spot, pwede naman nating putulin or sunugin or pwede nating gawing panggatong. So, gaya ng Phytophthora, pwede din siyang makontrol yung pag-adapt natin yung gap or yung good agricultural practices para maiwasan natin ang pagkakaroon ng sakit sa ating mga coconut. So, yun yung mga pangalawang sakit na parating sinasabi ni farmer na umaatake sa kanilang area. So sa ngayon is pupunta tayo sa peste. So sa sinabi ko kanina, iba yung sakit, iba naman yung peste. Oo. So ang itatake lang natin ngayon is yung mga Common. kadalasan or yung major talaga na naninira ng ating mga coconut. So yung pinakauna dito is yung tinatawag nating rhinoceros beetle or dangan or bakukang sa Bisaya. Ito yung pinakamadalas na nire-report ng ating mga farmers na nagiging sanhi ng pagkasira ng kanilang mga niyog. Ang adult na rhino ay may kulay itim or ito yung pinaka-destructive or mapanirang edad ng peste. So, kinakain nila yung mga unopened leaves. Kumbaga yung udlo, hindi pa nakalabas na dahon ng niyog or yung udlot in Bisaya or yung spate, yun yung mga kinakain nila muna before pa makalabas, sira na. So, kinakain din nila yung ubod ng coconut natin. So, ito yung magiging itsura ng nyog pag inatake ng rhino. Parang ginupit-gupit yung dahon at nagiging distorted yung tubo ng tanim or kasi nga, kinakain na nila ang parte nito. So, kung makikita ninyo sa screen, so yan siya ang itsura. Pag may nakita kayong parang ginupit-gupit yung nyog nyo at saka distorted yung mga maliliit na seedlings, posible na yung umatake niyan is yung bakukang or the rhino beetle. So, yung life cycle naman, i-discuss ko lang saglit or pang ano lang siya, para pasadahan lang natin. Kasi pag diniscuss natin ito, parang one day tayo, isang oras lang tayo. So, dyan sa rhino beetle is complete din yung kanyang life cycle. From egg, nagiging larva siya. So, sa mga farmers natin dyan online. Di ba nakakain yan, Ate Jenica, yung larva. May mga farmers tayo na nagre-report na piniprito daw nila. Nagiging source ng protein. Pero actually, may dalawang klase kasi ng rhino, ay ng uod. Yung isa mamaya, part ng discussion natin, yun yung medyo safe kasi nga doon lang sila nanginginain sa dun sa ubod. Pero yan is pwede silang manginginain dun sa mga dumi ng hayop. So, okay. Yung mga decaying unsafe matters. siya. So, hindi din namin nire-recommend na kainin nyo. So, parang pinakita natin para ma-identify din ng ating mga farmers or makikita nila sa field nila, ito pala is yung bakukang. Ito yung magiging larva niya. Yun. So, kung nakikita nyo, maliit na uod, malaki hanggang sa pinakamalaki. So, yung egg niya, nagsisimula sa pagiging itlog na may kulay puti. So, after 12 days is magiging uod siya. Ang isang adult or matured na rhino ay kadalasang nangingitlog doon sa mga nabubulok. Ito na yung sinabi ko kanina na bagay kagaya ng mga sawdust at yung mga bagaso. So, anything na nabubulok is pwede niyang i-lay yung kanyang egg doon or pwede siyang mangitlog doon. And next is, ito na yung larva o yung uod na nagtatagal ng 60 to 130 days. Ito naman ay nanginginain doon sa mga nabubulok na bagay tulad ng soda. So yan, so nakikita ninyo, sodas ng coconut, bagaso. Ito yung pinakapaborito nilang kainin. Pwede din yung corn cobs or yung mga nabubulok na pakaw na mais
or anything basta nabubulok, gustong-gusto nilang kainin. May mga report din tayo na mataas yung infestation ng rhino doon sa mga ranchuhan area. So kumbaga may bakahan, may mga karabaw, so yung mga file na dumi ng hayop is pwede din nilang kainin or magiging breeding sites nila. So after nyan is magiging pupa siya. Ito yung nagtatagal ng 14 to 21 days at ito ay hindi nagkakos ng damage kasi nga immobile siya or hindi siya gumagalaw. Meaning wala siyang kapasidad na makasira. Nandun lang siya sa isang lugar at hindi din siya kumakain. So after that na magiging pupa siya is magiging adult na naman. So next stage niya is magiging adult. So ang adult na beetle is ito yung kulay itim at nagtatagal ng 95 days and more. From pupa or immobile stage, sa sinabi ko kanina, is pagka-adult lilipad doon sa mga matataas na area at gagawa na siya ng tunnel or kakainin na yung mga soft parts na malapit or doon mismo sa open leaves or yung mismong ubod is kaya niyang kainin hanggang sa masira yung udlot or yung dahon ng nyog. So, titingnan natin is sa isang female is kaya niyang mangitlog ng 100 or mahigit pa na itlog. So, isang female lang yun. So, sa pangingitlog naman, lilipad naman ito pababa, hahanap ng mga nabubulok na matter or yung kahit anong material na nabubulok dun siya mangingitlog. And aside from that, yung rhino pala is hindi lang coconut yung maaari niyang i-damage. Pwede din siyang yung tinatawag nating mga alternate host niya. Kung wala si coconut, pwede naman siyang mag-stay doon, kagaya ng mga royal palm or lahat ng klase na, anong tawag doon, palm family din. Pwede din siya sa pineapple, yung mga sugarcane, yung mga tubo at iba pa. Ibig sabihin, mabubuhay at nabubuhay siya kung walang coconut. But ang priority talaga nila, pag nandun si coconut talaga. Oo. So, ang tanong naman ngayon ng ating mga farmers is, paano natin makokontrol si Rhinoceros beetle? So, of course, is marami tayong control. Unahin muna natin yung tinatawag nating cultural control, ang mga paraan sa pagkontrol ng rhino beetle. Sa cultural control is meaning kukunin lang natin yung mga posibleng breeding sites or yung mga pamahayan ng peste. Pwede natin gawing lumber or gagawin yung lumber pero kukuha kayo ng yung permit. Cutting permit kay PCA kasi bawal po yun na puputo lang tayo na walang basta-basta, permit. oo. Okay? So, kung may mga infestation kayo dyan sa area, pwede nating i-report doon sa pinaka malapit. By the way, meron po tayong 4 na probinsya sa PCA. Meron tayo sa North Cotabato, doon sa Kidapawan, sa Sultan Kudarat, and meron din tayo sa South Cotabato, dyan sa Ode Street, and sa Sarangani, General Santos City. And ngayon, ang regional office natin is nasa Regional Center. Carpenter Hill. Carpenter Hill na po tayo. So, pwede tayong pumunta doon, mag-report para mag-guide kayo sa pagputol ng lubi. Or, pwede din nating, basta sa lahat ng mga is pwede nating gawing pangkahoy or para hindi lang siya mapabayaan na magiging breeding sites. Okay? And ano na ba tayo? 30 minutes na. So, Bilis lang ng oras, no? Tapos, aside from that, pwede namin natin kukunin through manual. So, kung nakikita natin na may rhino dyan, kilala nyo naman kung ano yung itsura ng rhino. Pwede lang natin kukunin siya doon sa area kung saan nakita natin. Tapos, pwede nating patayin or pwede tayong mag-apply ng coal tar or yung tinatawag nilang alkitran sa mga nasugatan para hindi na siya mapasukan ulit kasi medyo maamoyan siya na yun yung ginagamit natin doon sa mga sugat ng nyog. And pwede din nating doon sa mga applicable lang ito doon sa mga medyo mabababa lang pero kung mataas na hindi naman siya pwedeng applyan nito. And pwede din tayong mag-apply ng fertilizer para mas madali yung recovery ng ating mga coconut kung na-damage or naapektuhan sila ng
Rhinoceros beetle. Pwede din tayong mag-apply ng insecticide doon sa mga medyo maliliit pa or kaya pang abutin ng ating mga farmers and para maprotektahan yung kanilang mga coconut. And again, ito is applicable lang doon sa mga mabababang klase ng coconut or hindi pa siya gaanong mataas para ma-prevent or maiwasan yung pag-atake ng peste. And doon naman sa may isang control tayo na tinatawag is yung paggamit ng pheromone or attractant. So ito naman is ina-apply na ito ng ating mga coconut farmers kasi nga may mga available tayo nito sa office. So ang ginagawa natin is nilalagay lang natin sa balde. Also kung makikita ninyo yung color red, yun yung tinatawag nating pheromone. Nilalagay natin sa balde. And bubutasan na natin konti para makalabas yung amoy at para ma-attract yung mga adult na rhino. So, after nyan is papasok na yan sila doon sa balde. Tapos, may butas din dapat yung balde para magiging entry points ng rhino. So, sa loob ng balde is may nakalagay din na sawdust na pamahayan nila. Pero kailangan nito is araw-araw is ini-inspect natin para kung may nakapasok man na insekto or yung tinatawag nating rhino is nakukuha natin. Ang bisa ng rhino na ang bisa ng pheromone na ito is nagtatagal siya ng 4 to 6 months. Pwede pa siyang maging magagamit natin kasi nga hangin lang yung nag-aano ng amoy niya, nag-a-attract. And mayroon din tayong tinatawag na biological control. So sa laboratory, may isang biological control tayong ginagamit sa pang-control ng rhino. Ito yung tinatawag nating green muscardine fungus or yung nagpo-produce nito is yung Davao Research Center. So tinatawag itong GMF or AMAG or pwede nating pang-control ng rhino. Sa mga farmers natin na may mga rice, ito ay kadalasang pinamimigay din ng RCPC yung AMAG para sa dun yun naman is para naman yun sa black bag. So ito naman is para naman ito siya sa niyog or doon sa rhino. So pwede din tayong gumawa ng log traps gamit yung GMF na yun. So ang paraan ng paggamit or ay gagawa tayo ng log trap or pabahay para sa adult na rhino gamit yung paborito nilang pamahayan, yung nabubulok na sawdust. After ma-install natin yung sawdust na yun, lalagyan natin ng green muscardine fungus, yung sawdust para dun sila mangitlog. So pag nadikitan na ng GMF or yung green muscardine fungus, yung larva or yung uod ng rhino is kahit na yung adult niya is mamamatay ito pagkalipas ng ilang linggo. Paano natin malalaman kung yung GMF natin ang naging dahilan ng pagkamatay ng rhino is nagiging kulay green yung insektong naapektuhan at tumitigas siya or nagmamamified siya. So, ang tanong naman, kadalasang tanong is ilang kilo po ba ng GMF ang pwede nating i-apply sa isang hektarya? So, kasi sa isang pabahayan na yan is pwede tayong maglagay ng 200 grams ng GMF. So, pero yung ano natin dito is panatilihin lang nila na medyo basa or moist yung pabahay. Pwedeng lagyan ng dahon or ng niyog para ma-maintain yung moisture para mas maging effective yung tinatawag natin GMF after na may lagay natin. So, nagtatagal naman ang effect ng GMF na ito most probably nasa 2 years yung effectivity niya. So, sa 1 hectare, pwede tayong maglagay ng 2 hanggang 4 na log trap. So, doon sa medyo hindi mainit na area para hindi madali yung evaporation or ma-maintain natin yung moisture. And ang ano ko lang is ito ay safe din sa mga alagang hayop, hindi siya nakakasira or pati na din sa tao. At kung hindi pa talaga kayang gumawa ng pabahay or log trap yung mga farmers natin, ini-encourage ko sila na pwede tayong humingi ng tulong sa ating mga technician na assign sa kanilang area para ma-assist sila. So, yung pangatlong peste naman na sumisira is yung tinatawag nating ito yung coconut leaf beetle or yung Bruntispa. So, same pa rin po yung kanilang life cycle. Kompleto pa rin po from egg, larva, pupa, and adult. So, kung makikita nyo sa screen,
So, yan. So, ang egg niya is medyo maliit talaga and nakadikit lang siya sa dahon ng nyog. And yung larva niya, yung uod niya is tinatawag nating larva is nagtatagal ng 23 hanggang 33 na araw at ito yung pinaka mapaminsalang stage ng peste kasi kinakain niya yung dahon hanggang sa magiging brown yung dahon at kinakain din niya yung mga yung pinaka-paborito niyang kainin is yung udlot ng coconut. And after that, ito pa rin is meron din tinatawag na pupa. Ito is hindi destructive. So, immobile pa rin. So, kagaya ng sa rhino kanina. And after that, magiging adult na siya. So, yung adult ng Bruntispa is nabubuhay ng 2 to 3 months. Ang kulay nito is itim or orange yung kanyang ulo. Yung babaeng Bruntispa is medyo mas malaki i-compare natin dun sa lalaki. At yung isang Bruntispa is nangingitlog siya ng mahigit 120 eggs sa kanyang lifespan. So sila ay nocturnal or sa gabi lang sila lumalabas. Ayaw na nila ng mainit. Kaya paggabi, kung araw hindi natin sila makikita pero paggabi dun yung kanilang time na nanginginain sila. So kagaya ng rhino kanina is meron din tayong mga alternate host kagaya ng yung mga lahat ng uri ng palms na hindi coconut, pwede din nilang kainin yun. So meaning mabubuhay sila kahit wala si coconut. So ano ba yung mga control na pwede nating gawin or i-apply para makontrol natin yung tinatawag nating coconut leaf beetle or yung Bruntispa? So kagaya ng sa rhino kanina is kung nakita natin na may damage yung ating coconut, pwede naman nating yung tinatawag nating cultural management, manual removal of the infested leaves. Kukunin lang natin yung mga dahon na naapektuhan. Tapos pagkuha natin is pwede natin sunugin, wag hayaang nakakalat dyan kasi nga lumilipad yung peste. So kung hindi natin naayos ng mabuti, pwede siyang makatransfer doon sa mga hindi pa naapektuhan. And of course, pwede tayong maglagay din ng any kind na mga mag-spray ng insecticide doon sa medyo mababa. So, doon pa lang sa pagkuha natin, mga nasa 70 to 80% ng population ng peste is nakukuha na natin. And mayroon din kaming nire-rare doon sa DRC. Ito yung mga biological control, yung mga kaibigang kukulisap natin. So kung nakikita ninyo sa screen is, itong tawag dito is yung earwig. Ito ay nire-rare natin tapos pinapakawalan natin sa area kung saan may mga infestation. Pero ang ano naman ito is generalist siya, meaning kahit hindi si Bruntispa pwede niyang kainin. Pwede niyang kainin. So kung busog na siya or medyo pag nakita niya si Bruntispa hindi niya nakakainin. So kahit anong soft-bodied na mga insekto pwede niyang kainin. So nire-rare din natin ito doon sa laboratory. So ito yon. So kung makikita nyo dyan is nagkakaroon talaga or nag-e-effort talaga na mag-rare ng mga kaibigang kukulisa para yun ang i-release natin sa field. So, ito naman is nire-release natin sa medyo matataas kasi nga hindi na natin mapuputol yung dahon doon sa medyo maliliit pa. So, pinapakawalan siya doon sa mga matataas na area. Pwede siyang gagamit ng kawayan para mailagay siya doon sa taas. At yun nga, yung kinakain niya or tina-target niya is yung mga larva. And sa ngayon, so far, ito yung kasi ngayon parang nakokontrol na rin yung tinatawag nating coconut leaf beetle or yung Bruntispa kasi nga marami na tayong napakawalan na biological control or yung tinatawag nating parasitoid. Ito ay isang control na ito ay isang uri ng wasp or yung tinatawag nating kaibigang kukulisap. And so maliit lang siya, parang halos hindi makita. Pero ito ay nangingitlog doon sa pupal stage ni Bruntispa. So, pag naitlogan ng parasitoid si Bruntispa, ito ay mamamatay at hindi nadadami. And aside from that, yung itlog niya is nabubuhay din doon yung mismong parasitoid. Parang nagre-reproduce siya doon.
So, magiging effective or nagiging effective yung control natin pag ito yung ginamit natin. So, hindi na dadami yung yung hindi na dadami yung Bruntis pa kasi nga iniitlogan na siya ng kaibigan ko kulisap na tinatawag nating Cititasticus. And mayroon din tayong control, isa pang control, kagaya ng sa rhino kanina, mayroon din tayong green muscardine fungus at saka white muscardine fungus. So, ginagamit din natin ito sa pang-control ng Bruntis pa. So, sa muli, makikita natin kung nagiging effective ba yung ating control kasi nga yung target na peste is nagiging brown, nagiging green kung green muscardine yung ginamit natin at nagiging white naman kung white muscardine naman yung ginagamit natin. So, ang method of application nito is pwede lang natin silang spray doon sa mga mabababang area. So, pwede natin gamitin or gagamit din tayo ng mga gloves or anong tawag dun, safety gear para hindi din, especially yung may mga asthma kasi medyo maabog or maalikabok yung trip ng control na ito. So, pwede nating i-apply doon sa mga area na sa mga seedling stage or yung pwede lang or maabot lang ng sprayer. And next naman is yung pinaka-requested ng lahat. Ito yung Asiatic palm weevil. So, ito na yung sinasabi mo kanina, Sir JL. Ayun, na pwedeng kainin. Pwedeng kainin. Kasi nga kung makikita natin, ang nagiging effect, so kung makikita natin, complete din yung life cycle niya from egg. Ito na yung larva na sinasabi kanina na most sa ating mga farmer, ito yung kinakain nila. Kasi nga, hindi din siya doon sa medyo madudumi. Doon lang siya sa coconut. Yung mga fresh part ng coconut, yun yung kinakain nila sa loob. So, kung yun yung umatake sa nyog mo, sigurado patay talaga yung nyog mo. Kasi nga, nagiging halo yung loob ng coconut kasi kinakain nila yung mismong trunk ng nyog. Kadalasan ito ay ma-observe doon sa coconut natin na may edad na 4 hanggang 7 taon. Ayun. So, medyo malambot pa yung puno Yung ng puno. nyog na yon. So, as you can see naman, so halos tad-tad na talaga ng tad-tad ng bala. Tad-tad-tad-tad din nila yung nyog nyo hanggang sa mamatay pag hindi nyo na-control. So, sa sinabi ko kanina, may egg, may larva, may pupa, at saka Then yung adult. destructive din yung adult. So, eto yon. So, anong yung dapat gawin natin para maiwasan natin si Asiatic palm weevil? Unang-una is iwasan natin yung pagsusugat ng puno kasi dito, ito yung nagiging entry points nila. Especially dun sa sinabi ko kanina is yung puno natin na medyo soft pa, nasa 4 to 7 years old na coconut. So, hindi din talaga maiwasan yung pagkakaroon ng open wounds. Doon sa ating mga coconut, lagyan lang natin ng coal tar or yung tinatawag nating alkitran at pwede tayong mag-apply ng kahit anong insecticide sa ating mga coconut pag na-observe natin na nandun na talaga sila. And panatilihin din natin or i-apply natin yung tinatawag nating good agricultural practices. And may isa pang klase ng insekto. Ito yung tinatawag nating slug caterpillar or sambrid in Bisaya. At ang nagiging symptoms nito is nagiging ting-ting na lang yung appearance or yung ng dahon is kinakain nila lang dahon hanggang sa ting-ting na lang yung maiwan. So, kung makikita nyo dyan, ito yung itsura ng slug caterpillar. Green siya in color. So, yun yung mga larva niya. Kakainin at kakainin nila yung dahon hanggang sa may dahon yung coconut nyo hanggang sa maubos. Yan dyan lang siya destructive na stage, no? Oo. Sa caterpillar na stage. Yes, slug caterpillar. So, yan siya yung larva niya at yung sa ilalim naman is yun yung itlog. So, nangingitlog din siya. Sige sir. So, from egg, nagiging larva, nagiging pupa, and nagiging adult. So, yung adult niya is yung moth na parang butterfly na makate siya pag lumalabas lang siya paggabi. So, malalaman nyo na kung nag-hatch na siya dun sa pupa pag once na nag-open kayo ng light at maraming butterfly or yung moth
na mabalahibo at Oo. Makate, yun yung kanilang Adult stage. adult stage. So ano naman yung ginagawang control dyan is nagre-rare din tayo ng mga biological control or kaibigang kukulisap para ma-control natin yung tinatawag na peste na yan. And pwede din tayong mag-apply ng mga fungus, mag-spray ng anything na chemicals doon sa mabababa na kaya lang maabot. So, pwede din nating i-prune yung dahon na affected ng slug caterpillar at pwede din nating sunugin. And minsan, kung may available na light traps, yun yung pwede nating i-install para makuha natin yung adult. Yung sinabi ko kanina na parang butterfly or moth na Makate, yun yung ina-attract niya. So, by that, nako-collect na natin yung population ng ating slug caterpillar. And mayroon pang isa na pinaka-importante sakit, pero so far, based on the record, hindi pa siya nakarating dito sa Region 12. Ito yung tinatawag nating Kukulisap na umatake ng coconut doon sa Calabar Zone At year Basilan. 2014, 15 sa Calabar Zone, and lately dito sa Basilan and Zamboanga. Yung tinatawag nating CSI or Yes. coconut scale insect. Yes. Kung makikita natin sa screen, yan yung magiging itsura ng ating coconut pag inatake ng peste. Magiging yellow lahat. And yung sintomas dito, yun nga, magiging yellow lahat ng dahon. So, ano yung mga posible nating gawin? Or kadalasan pala, yung peste is nakikita natin sa ilalim ng dahon. Hindi siya doon sa taas. So, pag gusto nyong ma-confirm na kukulisap yan, kukuha kayo ng dahon, titingnan nyo sa ilalim. So, lahat ng nakapwesto, yan lahat is kukulisap or yung coconut scale insect. So, hindi lang pala dahon yung naapektuhan. Pwede yung palapa or lahat ng parte ng coconut. And pwede yung buko. So, kinakain or sinisip-sip Napaka-destructive nila. talaga nitong CSI. Sinisip-sip nila yung katas ng coconut hanggang sa magiging yellow. So, ito is maliliit lang na klase ng peste. Kung titingnan natin, halos hindi natin makita. Pero pag nilagay natin sa microscope or titingnan natin doon sa microscope is para siyang pritong itlog. Kung makikita nyo dyan sa gilid. And mabilis silang dumami. Dahil nga makapal yung outer covering nila, hindi sila masyadong naaapektuhan ng kahit anong chemicals na pwede nating spray. So, mas mabilis dumami at hindi siya naapektuhan ng chemical. So, ano yung mga pwede nating gawin or control? Like, doon sa mga mabababa or pwede lang nating ma-prune, pwede nating i-pruning at saka sunugin yung mga na-prune natin para masunog din yung mga peste. And yun doon naman sa matataas, ang ginagawa natin dito sa PCA, doon sa Zamboanga is naglalagay tayo or nag-spray tayo ng mga insecticide and pwede nating, kasi nga kung matataas na, pwede nating gumamit ng trunk injection, yung tinatawag nating systemic na fungicide, pero caution lang din sa mga farmer, kung gagawin natin is kukunin natin yung mga buko or yung pwede pang mapakinabangan, kasi nga sinabi ko kanina 6 to 8 months pa before natin makunan ulit, kasi nga gawa ng chemical or residue na pwedeng makuha natin or kung tayong iinom, posibleng magiging na ikamatay pa ng ating mga consumer. And nagre-rare din tayo ng mga kaibigang kukulisap. So sa ngayon, yung pinaka-latest natin na pang-control dito is yung tinatawag nating Comperiella calawanica. Ito ay naging control din nila before doon sa Calabar Zone. So maliit lang na insekto na nire-rare natin laban sa isang insekto. So ang tawag din is biological control at hindi nila kinakain yung scale insect, bagkos ito ay iniitlogan para mamatay at hindi na sila dumami pa sa area. So
So far, yun lang muna yung mga major, no? Yes, Parang mga na yung mga common. farmers natin. So, siguro marami pa talaga, hindi lang natin, yung iba hindi lang gawa ng maliit lang yung ating time. Pero sa ngayon, din tayo, may mga programs din tayo sa ATI, doon sa mga actual talaga na nagti-training. So, kami sa PCA, nagpapasalamat din kami sa ATI kasi nga may mga programa sila na kagaya nito na nai-inform yung ating mga coconut farmers, especially dun lang sa social media na nai-inform sila na may mga ganitong klaseng peste. So, siguro ngayon, with that, good morning ulit sa lahat ng tagapakinig and marami pa po tayong matutunan at marami pa po tayong topic na ilo-look forward para sa ating para may apply natin sa ating coconut farming po. So again, thank you so much and good morning po sa ating lahat. Ayan, maraming salamat Ma'am Jennifer sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon and of course sa pagpapaliwanag sa kahalagahan ng tamang pamamahala ng pest at sakit sa ating pong mga niyugan. Yan na, dabay napakarami po nating napulot ng mga kaalaman ngayong araw dahil ako mismo ay talagang napakarami ko ring natutunan patungkol sa iba't ibang klase ng mga sakit at peste na umaatake sa ating mga pananim na niyog at hindi lamang yan yung tamang pagkontrol na sinisimulan sa cultural control at sa mga iba't ibang uri ng control gaya ng biological at chemical control. At ngayon naman basahin ko lang po ang mga sagot para po sa ating kokotanong. Ano-ano ang mga dapat gawin para sa tamang pamamahala ng sustansya sa niyugan? Ayan, sabi ng ating texter na si Ma'am Generos Moria, no burning of plant residue, mulching, crop rotation, applying salt. Ayan na, maraming salamat Ma'am Generos Moria. Ayan na, sakto po yung mga binanggit ni Ma'am Generos. Sabi naman ni texter 9224, mga tamang pamamahala, improve fertility of soil and good practices in coconut farm. Sabi naman ni Ma'am Ellen Abalos, proper fertilization. And good morning po from Baysaripinang si Ma'am Edna Falsis and from Busok Bagumbayan si Ma'am Carmelita Medina. And from Tuwal, President Quirino si Ma'am Maricel Asuncion, Ma'am Linda Doloroso mula sa Kinayaw. And mula sa Salabaca Small Coconut Growers Incorporated si Cordua Arjan. And sabi ni Ma'am Maria Valdez, no burning of plant residue, mulching, crop rotation, and applying salt fertilizer. And sabi naman ni Sir Well Verhom, experience ko po yung niyog ko ay napuputol ang talbos. Ano nga bang badrat ba yun, Ma'am Jennifer? Ayun. So possible po na badrat po yung Phytophthora badrat po yung sakit ng inyo pong niyog. At kung nakinig po kayo kanina, marami po tayong iba't ibang klase na control. Watching from Busok, Bagumbayan si Juliet Celine and from Barangay Daladap Esperanza, Racel Sarabia. At ang sagot naman ni Ma'am Melanie Dumali sa ating kokotanong, applying the proper fertilization like salt fertilizer. Again, agricultural salt po ang dapat po nating ilagay at hindi po table salt. And good morning from Purok Santa Cruz, Bagumbayan, si Ma'am Maria Nelma Balyonado Gente. And si Sir Elmer Cilendro din from Bagumbayan, Busok. And from Ilian Esperanza, Rama Sabang. Ayan, thank you po. Marami tayong natutunan watching from Kamasi, Ampatuan, Maguindanao, si Sir Ronnie Baiton. Ayan, may naghabol tayo na texter from 0010. No burning of residue, mulching, crop rotation, applying salt, and plant high-value crops. Ayan. Maraming salamat po sa inyo. Talagang nakinig po sila sa ating previous na episode. And hopefully marami po kayong nakuhang kaalaman. No? Bagamat onti lamang po yung mga na-share namin, pero yun po yung mga common na mga sakit, no? At peste na umaatake sa ating mga niyog. At wala na po tayong sapat na oras. At dyan nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Paki-like at follow po ng ating social media account sa ating Facebook,
Agricultural Training Institute Region 12 and PCA Region 12. And for Instagram and Twitter, at ATIRTC12. Maaari po kayong mag-enroll sa iba't ibang e-learning courses natin. Bisitahin lamang po ang elearn.e-extension.gov.ph. At para sa schedule ng ating School on the Air program, kada Lunes at Huwebes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Happy birthday sa lahat po na nagbe-birthday ngayong week. Sa ngalan po ng ating ATI Director, Engineer Remlin R. Recuter, and Deputy Director, Ma'am Antonieta Arceo, our ISDO-IC Sir Joven Kalasagsag, Honorable Provincial Governor Datu Pax Ali Mangodadatu, Provincial Agriculturist Ma'am Estela Haligado, Nasa paligid ATI Region 12 OIC Center Director Ma'am Shirley Beldea, PCA Region 12 Regional Manager Ma'am Emily Lorion, PCA Sultan Kudarat Division Chief 1 Sir Greg Arliaga, and ATI 12 CFIDP Focal Person Sir Chofilo T. Humawan, and PCA 12 CFIDP Focal Person Ma'am Lordette Estania. Para naman po sa ating susunod na episode on August 1, pag-uusapan po natin ang harvest and post-harvest management of coconut, at makakasama natin dyan ang agriculturist 2 ng PCA Sultan Kudarat na si Sir Jesus Dakaya. sa kaginhawa. At hanggang sa muling episode po ng ating School on the Air program, ako po si JL Oman na nag-iiwan ng isang magandang umaga mga bayaning magsasaka. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. And to God be the glory. Ng sambayanan ng pangangailangan. At yan ang masaganang Coco Buhayan, School on the Air on Coconut Production and